Nakasasabik ang ating aralin ngayon, ang advertisement, isang tekstong persuasive. Maglaro tayo! Pabili! Bilhin ang mahalagang aral mula sa kartilya ng katipunan. Bibilihin mo ba ang igalang ang babae? Ipaglaban ang inaapi. Tandaan ang kartilya bilang panata. Maging patas sa kapwa. Tumulong ng may kapalit. Maging maingat sa sasabihin. Ano bang binili mo? Talagang mahilig mamili ang mga Pilipino. Kaya naman, sikat hula. Produkto o serbisyo ay hulaan gamit ang sikat na linyahan. Gaano ba kilala ang mga serbisyo o produkto na nais mo? Simulan na natin. Una, wais sa sulit, wais sa linis. Ikalawa, huwag mahihiyang magtanong. Ikatlo, may liwanag ang buhay. Ikaapat, para kanino ka bumabangon? Ikalima, bida ang saya. Oh, nakailang puntos ka? Sa buong aralin natin, nais kong masagot mo ito. Paano ka nakukumbinsi ng isang patalastas na tangkilikin ang kanilang produkto o serbisyo? Alam mo ba ang pahalang at pababa? Sapagkat narito tayo sa talahanap. Pahalang at pababa, hanapin ang salita. Hanapin sa bahaging pababa. Konsepto o panukalang nasa isip. Ikalawa sa pababa, hangarin o nais. Dumako tayo sa pahalang. Ikatlo, itinatampok o pinag-uusapan. Ikaapat, panuto o panuntunan sa laro. Ikalima, pinalalaganap, patalastas o kabatiran. Narito ang mga kasagutan. Sa una, ideya. Ikalawa, layon. Ikatlo, paksa. Ikaapat, mechanics. At ang ikalima, propaganda. Mga kaibigan, pansamantala muna nating ititigil ang pag-aaral para sa isang patalastas. Bibo na, brainy pa. Sa school ay laging bida ka. Uminom ng juice na swak, brainy bibo ang tiyak. Kaya tara na, kaibigan, maging talino't kasangga. Ang brainy bibo juice, ang juice na may utak. Kung naibigan nyo ang patalastas, narito ang tekstong persuasive upang lalo nyong maunawaan kung anong layunin ng isang patalastas. Makaakit, makakumbinsi, mapapanig, makahikayat, mapasang-ayon, mapasuporta, o mabago ang pananaw ng taong bumabasa o nanonood. Narito ang mga elemento ng panghihikayat. Ayon ito kay Aristotle. Una, ang ethos, character, imahe o reputasyon ng manunulat, tagapagsalita. Logos, opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. Pathos, emosyon ng mambabasa, tagapakinig. Narito naman ang propaganda devices o
gamit sa panghihikayat. Ang una ay ang name calling, pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri. Ang sunod ay glittering generalities, magaganda at nakasisilaw na pahayag ukol sa isang produkto. Transfer, paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Testimonial, tuwirang pag-iendorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. Plain folks, ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto o produkto serbisyo. Nandyan din ang card stacking, pagpapakita ng lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit hindi binabanggit ang hindi magagandang katangian. Bandwagon, isa to sa sikat sa mga uri ng commercial. Paghimok sa lahat na gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Iyan ang mga propaganda devices o ginagamit sa paraan sa mga commercial o panghihikayat. Narito ang mechanics sa pagsulat o mga pamaraan kung paano natin mapapaganda o magiging mas epektibo ang paglikha ng isang persuasive na akda o panoorin. Una, estilo. Pamamaraan o paraan ng pagsulat na nagsisilbing gabay sa mambabasa na matukoy ang layunin ng manunulat. Diction, formal o di formal, tumutukoy sa pagpili ng salita na gagamitin ng isang manunulat. Kohesyong gramatikal, ito ay mga salitang nagsisilbing pananda upang maiwasan ang pag-ulit-ulit ng mga pangalan o yung noun o salitang gagamitin sa pagpapahayag. Ang isa sa mga kohesyong gramatikal ay ang pagpapatungkol o reference. Ito yung paggamit ng panghalip o pronoun na tumutukoy sa mga nauna o nahuling pangalan. Pangalan, hindi name. Noun sa wikang Ingles. Anapora at katapora. Ano ba yun? Anapora, panghalip ang nasa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Ibig sabihin, anapora, parang pangalan ng babae. Pwede po bang palatandaan namin na una yung pangalan bago yung panghalip? Pwedeng pwede. Ulitin ko, anapora, parang pangalan ng babae, di ba? So, nauuna ang pangalan ng babae bago ang isang panghalip. Narito ang halimbawa. Ang mga bulaklak o yung bulaklak, pangalan, ay sadyang mahalimuyak. Ito, yung tumutukoy sa bulaklak. Ibig sabihin, magkamag-anak lang sila. Opo, kung ano yung tinukoy sa unahan, yun din yung tinutukoy ng isa. Sir, para maiwasan po yung pag-uulit ng mga salita. Tama. Ang mga bulaklak ay sadyang mahalimuyak. Ito rin ay nagbibigay kulay sa ating kapaligiran. Katapora. Kung ang anapora, nauuna yung pangalan bago panghalip. Alam mo na to. Ano po? Oo, tama. Nauuna naman ngayon yung panghalip. Nasa hulihan yung pangalan. Opo, baliktad lang. Eto siya. Ito rin ay nagbibigay kulay sa ating kapaligiran. Ang mga bulaklak ay sadyang mahalimuyak. Di ba? Ang linaw. Susunod na ginagamit sa mga kohesyong gramatikal o sa paraan ng mga pagsulat ay ang ellipsis. Pagtitipid sa pagpapahayag, mga ibinabawas na bahagi ng pangusap na hindi makakaapekto upang maunawaan ang ideyang nais iparating. Kagaya nito. Tumakbo si Ali ng 10 kilometro at si Ala naman ay 5. Nasaan dun, sir, yung ellipsis? Pansinin mo, may hindi na siya inulit na salita. Pero naintindihan mo na pareho sila, yun ang ginawa. Ano yun? Tama. Hindi na sinabi ulit,
na si Alan ay tumakbo ng 10 kilometro. O, di ba? Susunod, pagpapalit. Paggamit ng iba pang salita o referensya sa pagtukoy ng bagay o kaisipan. Maaaring ang pinapalitan ay pangalan, pandiwa o salitang kilos, o isang sugnay o bahagi lamang ng isang pangungusap. Hindi pa siya talaga ganap na buo. Pag-uugnay, paggamit ng pangatnig upang pag-ugnayin ang dalawang ideya o pangusap, gaya ng kapag, upang, subalit, dahil, habang, kung, at marami pang iba. Sir, ito po ba yung mga salitang idinudugtong mo para mukhang magkadugtong yung dalawang pangusap? Opo. Halimbawa, kumakain siya, blank, nanonood ng telebisyon. O anong nilagay mo sa pagitan? Kumakain siya, blank, nanonood ng telebisyon. Anong nilagay mo sa pagitan? Opo, tama. Pwedeng at, pwedeng habang. Magaling! Narito ang transitional na paggamit ng salita. Ano yung transitional? Ito yung nag-uugnay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o idea, gaya ng sa wakas. Kung gayon, sa kabilang banda, sa katunayan, pagkatapos, sa lahat ng ito, at iba pa. Ito yung mga ginagamit na palatandaan kung may nais ka pang ituloy ng mga salita. Sa halip na sabihin mo lang, sunod, sunod, o kaya tapos, di ba pag nagkukwento kayo ganun, alam mo ba, pumunta kami doon, tapos kumain kami, tapos naglaro kami, tapos, di ba? So ito, ginagamit yun para hindi magkaroon ng pag-uulit ng mga salita. Ngayon, balikan ang padalastas at magbigay patunay sa nagamit na mga sumusunod. Nagamit ba ang elemento ng panghihikayat? O anong ginamit na propaganda devices? O kung gumamit ng mga yan, sige nga, ano mga mechanics sa pagsulat ang mismong nakita mo doon sa patalastas? Sige, bibigyan ko kayo ng sapat na oras, magsuri, isulat ang mga pananda at patunay. Sa ating maikling pagsusulit, pwedeng ngumiti ka o lumungkot ang mukha mo kung ito'y gagawin sa klase. Pwede rin namang pasulat kung nais nyo. Una, ang tekstong persuasive ang naglalayong hikayatin o makumbinsi ang mga mambabasa. Ito ba ay tama, nakangiti? O mali, malungkot? Ayon kay Aristotle, ang pathos ay tumutukoy sa opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. Ikatlo, ang name-calling ay isang propaganda device tuwirang nag-endorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. Mula noon hanggang ngayon, ang gamit namin ay Blue Cross Alcohol para sa proteksyon ng aming pamilya. Ito ay halimbawa ng bandwagon. Tama ba yan o mali? Ikalima, ang kohesyong gramatikal ay tumutukoy sa mga salitang nagsisilbing pananda upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pangalan o salitang gagamitin sa pagpapahayag. Malungkot ba o nakangiti? Sa ating kasunduan, pumili ng patalastas mula sa telebisyon na mayroong mga sumusunod. Kagaya ng ginawa natin sa sarili nating patalastas, hanapin mo ang elemento ng panghihikayat, anong propaganda devices ang ginamit, at ano yung mga mechanics sa pagsulat na inilapat doon sa patalastas na yon. Salamat! Naway marami kayo natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli!